Magandang umaga mga ka-journey at sa mga responsableng motorista riyan. Ngayon ay ika-16 ng Hulyo 2026 at oras na naman para sa taunang rehistro ng ating paboritong motor. Sasamahan ninyo ako ngayon sa buong proseso ng renewal natin. Nandito na tayo ngayon sa Emission Testing Center. Napakahalaga ng step na ito dahil hindi tatanggapin ng LTO ang inyong aplikasyon kung wala kayong hawak na Certificate of Emission Compliance o CEC. Unang gagawin pagdating dito, ibibigay lang ang photocopy ng inyong OR at CR. Tapos hihintayin nating tawagin ang ating plaka para sa mismong pagsusuri. Matapos ang mabilis na pagtesting sa usok ng ating motor, oras na para magbayad. Ang kabuong nagastos ko dito para sa emission fee ay eksaktong 500 piso. Swerte natin ngayon dahil mabilis ang usad ng pila at hindi gaanong marami ang tao. Nakuha ko na rin ang aking certificate. Kaya diretso na tayo sa susunod at pangunahing destinasyon natin, ang LTO Caloocan Office. At narito na nga tayo sa LTO Caloocan. Pagpasok ninyo, dumiretso agad kayo sa designated area para sa motorcycle inspection. Huwag kayong mahihiya magtanong sa mga guard kung saan ang pila para hindi kayo malito. Dito sa inspection area, tinitiyak ng mga evaluator na ligtas itakbo ang inyong motor sa kalsada. Chine-check nila ng maigi ang ating busina, mga ilaw gaya ng headlight at signal lights, pati na rin ang kapal ng ating gulong at kondisyon ng side mirrors natin. Pagkatapos niyan, gagawin ng stencil sa engine at chassis number para masiguradong tumutugma ito sa nakasulat sa inyong CR, kaya siguraduhin ninyong malinis at gumagana lahat ng parte ng inyong motor bago kayo pumunta dito para iwas bagsak sa inspection. Matapos ang ilang minutong paghihintay, tinawag na ang aking pangalan sa cashier window. Rehistrado na naman ang ating motorsiklo at lahat-lahat na nagastos ay 500 sa emission, 650 sa insurance, at 428 sa renewal fee na may total na 1,578 pesos.